Alam niyo ba na si God ay nagpipigil din ng galit? Pero syempre, iba yung galit niya sa galit natin. Yung galit niya is righteous anger. Yung atin is galit-galitan. So, yun. Nagpipilit siya ng galit. So, I was thinking, kung si God nga na walang kasalanan and siya yung may right sa lahat, ay nagpipigil ng galit. Tayo pa kaya, di ba? Tayo na super sinful and wala namang karapatang magalit because we were sinful ourselves, di ba? So, ito yung first time na si God ay nag-restrain ng anger niya. Sa Exodus 33, ito yung time na God gave Moses the tablets of stones, yung kung saan naka-inscribe yung commandments. So, si Moses with Joshua, they went up to the Mount Sinai. They spent 40 days and 40 nights there. Tapos, so itong mga Israelites na naiwan with Aaron, the priest, and the anak of Aaron, yung mga anak ni Aaron, nag-worry yung mga tao kasi si Moses ay napakatagal na nawala. So they're thinking na baka kung ano nang nangyari kay Moses. So they suggested to Aaron na gawa tayo ng God natin. At sabihin natin ito yung nag-drive sa atin out of Egypt. Ganun. And itong si Aaron naman, umoo, nakakaloka. So ito si Aaron ay umapprove dun sa mga sinasabi ng mga tao. Tapos sabi niya, collect all your jewelries, bigay niyo sa akin. Tapos yun nga, gumawa sila ng golden calf. Tapos yun yung worship nila. Doon sila nagkainan sa tapat noon and they danced, they sang, uminom, kumain. So si God, syempre super galit siya. Yan nga yung pinakaayaw niya, di ba? Yung mag-worship ng ibang God, yung mga tao. Because He is the only God. So sinabi niya kay Moses, go back to your people. Kasi yung mga people mo ay na-corrupt na yung mga mind. Tapos pagbalik ni Moses and ni Joshua dun sa mga tao, super galit din si Moses kasi nakita niya yung mga tao na sumasamba dun sa golden calf. Tapos, di ba, binato nga niya yung tablets of stone. Tapos nagkaturog-turog. Diba? So, galit na galit si Moses. And, of course, super galit si God. Sabi niya, leave this place na. Dumiretso na kayo, mag-travel na kayo papunta sa promised land. But, I'll just send an angel with you. Kasi, if I'm together with you, uubusin ko kayong lahat sa galit ko. Galit ako, sabi niya gano'n. So, di ba yung pagpipigil ni God na i-destroy yung mga tao dahil sa ginawa nilang kasalanan. Grabe yun na, pero nag-send pa din siya ng angel to be with them. Yung, ano siya galit siya, pero mga anak ko yan. Parang ganun, di ba? Yung father, nagagalit sa anak, pero yung care ay nandun pa din. So, itong mga Israelites ay nag-mourn din naman. So, parang nagsisi sila sa mga ginawa nila. And nagtanggal sila ng mga ornaments sa mga katawan nila. Parang yun yung sign na nagre-regret sila, nagre-repent sila sa ginawa nila. And kung iisipin natin, no, kayang-kaya talaga tayong ubusin ni God. Like, with a snap of a finger, with a blink of an eye, kayang-kaya niya tayong ubusin lahat. Kaya naiisip ko, siguro yung mga nangyayari sa mundo, sa iba't ibang parts ng world, yung earthquakes, flood, fires, siguro yan yung galit ni God na pinaparamdam niya. Parang warning na din. Hindi niya lang maubos lahat. Hindi niya lang magawang i-destroy lahat. Kasi nga, pinipigilan pa niya yung sarili niya.
kumbaga patikim-tikim lang, and super pigil lang sa sarili niya, kaya ganyan yung ginagawa niya. So, di ba? Nakakatakot. Alam niyo, ako, super takot ako. Takot ako kay God. Kasi lahat kaya niyang gawin eh. Kaya ginagawa ko yung lahat para mapansin niya. Alam niyo ba yun? Yung gusto kong makilala niya ako. Na parang sinasabi ko na, God, I repented. God, I'm a changed person. I'm trying my best to do good. Para makita ko yung name ko sa book of life mo. Gusto kong mapunta sa kingdom mo. Diba? Kasi wala tayong ibang malulusutan. Kasi lahat tayo are sinful. Lahat tayo may kasalanan, big or small, yung mga nagawa natin. We are all bound to hell. Kaya kailangan natin ng makakapitan, yung magsisave sa atin. Sinasabi ng mga tao, paano mo nalaman na may totoong hell, may totoong heaven? Paano kung totoo? Diba? Pag hindi totoo, okay, after natin mamatay, magiging fertilizer tayo. Diba? Pero, kung totoo, at least may investment ka, may points ka kay God. Diba? And ano ang masama sa hindi paggawa ng masama? Diba? So, hanggat maaari, we just have to try our best para maging better, para maging ma-impress si God. Yun yung problem ng mga tao eh. They want to impress other people. Hindi si God yung gusto nilang ma-impress. Kaya, ganito yung mundo eh. Diba? Kumbaga, mali yung someone na nilook up to nila. Yung points na iniipunan nila is hindi si God na creator of the universe. Ang someone na gusto nilang ma-impress sa kanila ay yung neighbors nila, yung friends nila, yung workmates nila. Diba? And that's the problem with the people. Mali yung ini-investa nila ng favor.